Bagong DILG chief nanindigang inosente ang Duterte administration at mga isinasangkot na opisyal ng kapulisan kasunod ng paratang ni dating PCSO Chair Royina Garma. Saan niya'y madugong drug war noon ng pamahalaan. Si Paul Montibon magbabalita. Sa 5 araw na pag-upo niya bilang bagong DILG chief, kaliwat kanang isyu ang agad na hinarap ni Interior Secretary John Vic Remulla. Isa na rito ang mainit na usapin tungkol sa aligasyong extrajudicial killing habang isinasagawa ang drug war campaign sa ilalim ng Duterte administration. Naging sentro nga sa pagdinig ng Quad Committee sa Kamara ang paratang ng isang dating PNP official at former PCSO Chair Royina Garma na nagsasangkot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ilang matataas na opisyal ng PNP sa pagkamatay ng mga individual na sangkot sa paggamit, pagbibenta at malawakang kalakalan ng iligal na droga sa bansa. Pero para kay DILG Chief Remulla, ang mga isinasangkot na personalidad o grupo ay nananatiling inosente sa aligasyong ito hanggat walang napipresentang matibay na ebidensya laban sa kanila. We have to understand that they are innocent until proven guilty. So we must not judge them already according to testimony. They have to go through the process. You have to understand that any testimony given in Congress is done under oath. So that takes the form already of a direct testimony and can be used by the police as a initial point of investigation and to file charges. But we must caution you that we will wait till the final report is over before all actions are done. Gayunpaman, tuloy pa rin ang kanilang pagkikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para kumalap ng mga testimonya na tatayo mula sa mga aligasyon sa umano'y drug war campaign ng pamahalaan. Well, I think we have to wait till the full revelations are announced. I think pretty soon there will be corroborative testimonies that will abound. I think with their testimony, some of the cold cases will be opened. But again, let us wait till the final hearings and final recommendations of Quadcom are done, and then subsequent actions will be taken. But taking to light, several cold cases are now being reopened. But in advance of what she said, that's a developing matter which we have to wait till the full testimonies are given. Samantala, sang-ayon naman ang PNP sa pahayag ng DILG na pag-aralan muna ang kanilang magiging hakbang laban sa mga isinasangkot sa testimonya ni Garma. Depende sa ilalabas na rekomendasyon ng Kongreso hinggil sa umunoy EJK issue sa nakaraang administrasyon. Habang bukas din ang PNP para sa mga dating pinuno at opisyal nito para magpaliwanag sa partisipasyon nila sa war on drugs ng pamahalaan. We, on our part, we have, sir, we already have, meron na po kaming committee na to really investigate po dun sa all the allegations being made by Colonel Garma regarding po dun sa EJK and other matters, no? So, we're just waiting po. So, tuloy-tuloy po yung investigation natin. And we have to present it dun sa natin, kung sabi nga ng ating SILG, we have to wait for the full ng Quad Committee dun sa kanilang investigation. But what we're doing right now is to really get more the information. So by the time na kailangan ng Quadcom yung talagang resulta ng pulis natin, we can easily give it to them po. Magugunitang sinabi na noon ng PNP na nakahanda ang kanilang mga dokumento para panindigan ang mga operasyong ito sa ilalim ng drug war campaign ng dating administrasyon. Sa gitna ito ng tangkang pagpasok ng ICC sa Pilipinas hinggil sa isyu ng umunoy paglabag sa karapatang pantao sa kampanya laban sa iligal na droga. Ngunit hanggang ngayon, di pa rin umuusad ang investigasyon ng ICC sa bansa. Di maikakaila na sa ilalim ng Duterte administration, halos nalinis nito ang bawat sulok ng Pilipinas sa isyu ng paggamit, pagbibenta at iba pang may kaugnayan sa paggamit ng iligal na droga na siya namang naging tatak ng kanyang panunungkulan sa loob ng maiksing panahon lamang. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.